lang. Ayan. So if this is your first time to see this, hala, ano ba yan? Ba't ang dami mga pit stops? Make sure after this core edge night, makapagpa-goal set ka. So nearest is nearest upline, that would be your direct sponsor or goal director in your team or mentor level. Okay? So wag kang mahihiya. Okay? Mag-message sa kanila na apply pag set man. Gusto ko yung grants na makuha. Ayan. Okay? So can you type in the chat box goal set? Ayan. Very important yan. Okay? So para make sure mamaya makapag-goal set. And also a reminder for everyone that this is ongoing, our 10% growth bonus. So lahat ng mga enroll mo, initial SVP, ibig sabihin, yung kanilang enrollment purchase lamang ang bibilangin. Pero ang maganda niyan, 10% niyan, growth bonus mo na yun. So kung may 500 points kang na-enroll, $50 ka agad, bonus mo na yon. Walang matchment points, yun yung makukuha mong bonus. Grabe ba yon o grabing grabe? Ayan, so sister, kumusta ang iyong growth bonus for this year? Ay, oo, medyo nakapag-start na coach. Start kang mag-build dito sa Isabela. So kapag sinabing Isabela, sabi nga ni coach Trina, sabi pag sinabing Isabela, sa'yo yun. Yon, tama eh. Teritoryo ko to, ganyan. Ayan, so importante makapagsimula talaga tayo kaagad with this growth bonus. Kasi sayang naman, mamukat-mukat ka tapos na yung taon, di ba? Hindi mo na maximize. So, again, ang sigaw ng bayan natin sa mga promotions ng USANA ay maximize. Ayan. So, can you type in the chat box, maximize, para talagang ma-maximize mo lahat ng mga contest, promotions, lahat ng programs ng USANA, talagang tutuhugin natin yan. Okay? And syempre, mark your calendar, the most awaited launching ng ating Celavive Resurfacing Serum. This is gonna be in Okada ngayong Sunday, January 26. That's my birthday. Wow. Wow. You are all welcome sa Okada. Basta may ticket kayo. Ang ganda na pa-birthday mo ha, coach. Yes, correct. So, sister, parehas natin ginagamit to. So, kumusta ang effect sa'yo so far ng ating resurfacing serum? Ay, grabe. On the third day talaga namang visibly minimize ang pores. Ayan wala na. Hindi na ako may makeup. Ano na lang, bare sunblock face na lang. talaga. Oo. Correct. Yan. Super amazing talaga to, guys, kasi sa akin naman 4 hours pa lang napansin ko talaga nag-lift yung, kasi 4 hours lang tulog ko eh. So kinabukasan, hindi na siya kinabukasan kasi madaling araw na pala ako natulog. But anyway, so pagkagising ko, napansin ko nag-lift talaga yung face. So grabe ha, 4 hours pa lang yan. Kaya the price is really really worth it for us to try our newest product, and this is the product na magdadala ng sales ng USANA for this year dahil ito po ay 60 points. Okay, so instead na dalawang client yung hanapin mo for Cellsentials, isa lang ang katapat na tong resurfacing serum. Okay, so can you type in the chat box 60 points? Ayan, para talagang namnamin natin yung laki ng points ng ating resurfacing serum. Okay, and syempre, a quick reminder also for everyone, our core edge system. So we start with PPPS. If you're new in the business, you never heard of PPPS yet, make sure magpag-usap ka again sa upline mo mamaya. Tanungin mo siya, ano po yung PPPS? Okay, so total of 1,600 points in 4 weeks with 4 minimum enrollees. Okay, after nyan, we go with $100 times 4 weeks. That's a rising star. $200 times 4 weeks, that's team leader. $400 in 4 weeks, super achiever naman. And definitely $1,000 times 4 weeks for gold directorship. So this is our roadmap here in Core Edge to get to gold. Okay? And syempre, sabi nga sa roadmap, di ba, saan siya nagsisimula? Sa PPPS.
So, this is 15% lifetime matching bonus. So, once na nag-qualify ka dito, lifetime, panghabang buhay na may bonus ka at 15% sa lahat ng mga na-sponsoran mo. Okay? So, can we type in the chat box, lifetime, para namin naman natin yung effect ng PPPS. Okay? So, sino ba yung mga nag-PPPS? Ayan, sister. So, congratulate naman natin si Miss Marian Romero all the way from the US of A. Wow. Nandito ba si Miss Marian? Miss Marian. Ayan, tingnan natin kung nandito si Miss Marian sa Zoom. Wala pa siya Wala pa kasi nga siya. naman anong oras ngayon sa US, di ba? Oo. Ayan. So, syempre, SSD na yan ang kanilang upline, di ba? Our Gold Director, Coach Trina Maranya, okay? And Yes. syempre, our next on the lineup ng PPPS, no, Dr. Joy Apostol from Las Piñas, Wow. Kay Katukayo. Ay, oo nga. Hello kay Doktora. Nandito ba si Doc Joy? Grabe to si Doktora. Talagang, Ay, nung talaga. nagsimula ang month, talagang present to lagi sa office. Nandoon siya. Okay, so, andito ba si Doktora? Parang wala, no, Coach Trina? Ayan, so, mukhang humahataw pa si Doc Joy. Matindi talaga ito. Oo. Siyempre, sa team din ni Coach Trina yan, pag sinabi talagang Trina Maranya, matindihan yung mga rank advancements niya ni. Okay? And siyempre, kung may PPPS na 56 days unit ang PPPS, merong mga overachiever talaga na elite kung tawagin natin. Okay? So these people, these are the ones na nag-hit ng PPPS in 28 days. Less than 28 days. Okay? Grabe. So, meron tayong nag-iisa ngayon, sis, na nakahit ng PPPS. Ay, kilala ko yan. Congratulate! Ayan, oo nga, kasama mong umakyat ng stage to, di ba? Oh, si Gayem. Ay, PPPS, Gayem. masterclass, entrepreneur masterclass. And narinig ko, 9 days lang niya hinit ang PPPS. Grabe naman yon. So, congratulations kay Miss Mary Ann Bernabe all the way from Cavite. Hello, Miss Mary Ann. Congratulations. Congrats! Ayan, so type natin sa chat box, mega congrats talaga. Ayan, congrats. Ayan, mukhang wala din si Miss Mary Ann. Tama ba, Coach Trina? Andito siya. Nandito? Oo. Yan Ay, naman ito si natin siya Miss ng Yan. ano. Yan nga pala, Ayan. kanyang pangalan sa Zoom. Ayan, so syempre, spotlight natin si Miss Yan. Oh, di ba? Ayan. Hello, Miss Yan. Can you share with us? Ayan, so of course, na-share mo na last time yung iyong background. Pero for those who are first time to attend here, no, first time kanilang makilala, can you share a bit of your background ulit? And then, how are you invited in USANA? And paano mo hinit itong PPPS Elite na 9 days? Ano yung naging motivation mo para kunin siya ng 9 days? Ayan, talaga bang sinabihan ka ni Coach Trina 9 days or nothing? May pananakot. Or talagang, May talagang kusang loob, di ba na talagang upline, kukunin ko talaga to 9 days. Ayan, so kindly share your story, Miss Yan. Yeah, good evening po. I'm Ian Bernabe. I'm from Silang Cavite, full-time mom. Paano ko ba na-hit? Wala, ginagawa ko lang talaga yung mga sinasabi ni Coach Trina, tapos ni Jam, yung upline ko. And I just kept on inviting, sharing kung sino yung makausap ko, kuwari sa church, yan, share ko lang yung sana. And yun, actually always asking lang for advices and tips eh. Tapos sinusunod ko. Yun lang talaga siya sa akin. Thank you. Ayan, congrats, Miss Yan. Talaga naman, pag humihingi daw siya ng tips, di ba, and advice, sinusunod niya. Baka yun yung kulang na lang, okay? Para dun sa mga naghihit ng PPPS na hindi pa nahihit, baka yun na lang yung kulang. I-apply kung ano ang tinuro ng upline, di ba? So, can we type in the chat box, lalo na sa mga naghihit ng PPPS, i-all caps mo talaga to, ha? Apply. Ayan. Apply ka agad. Okay? So, ayan, congratulations sa ating mga awardees.
And of course, hindi tayo natatapos sa PPPS, no? Meron tayong bagong sharer for the week. So, sis, kindly share naman ano ba yung sharer na rank advancement. Ayan, ang share natin ay nakapag-share na. Yes. Kasi itong mga Junakis ko. Nakapag-earn ng $50 in a week. Ayan. So, asan ba siya? Wala ata siya dito, coach. Kasi alam ko, nanood to ng concert yesterday kasama ang mga anak. So, nasa biyahe pa lang to. Wow, bongga. Ayan. So anyway, congratulations sa ating bagong sharer, Miss Genevieve Uy, Yes. all the way from Isabela. Ayan. Yes. O syempre, yung upline na ating co-host ngayon, screenshot na yan, di ba? Oh, yes naman. Para ma-share sa associate. Ayan. And syempre, we also have believers for the week. So eto, kung kanina yung sharer nag-share, eto naman, naniniwala na. Ayan. So kailangan maniwala para kumita ng $100 in a week. Okay, so sino tong mga to? Let's congratulate Miss Rachel Espiritu from Laguna. Ayan, nandito ba si Miss Rachel? And tawagin ko na rin yung susunod natin, Miss Mary Grace Enriquez from Rizal. Ayan, so tingnan natin if they are here and able to share some points. Wala. Tama ba? Sa mga outline? Ayan, mukhang wala nga. No? Coach Trina, no? Okay. Hold on. I-co-host kita, coach, para ikaw na ang mag-ano. Congrats! Si Miss T ba yun? Ando si Grace. Grace Enriquez. Si Miss Hello, Grace. Ayan. Mag-unmute ka daw, Grace. Ayan. Okay. Spotlight natin si Miss Grace. Ayan. Hello, Miss Grace. Miss Grace, ayun, same din, no, ng question natin kanina. Congratulations, Miss Grace. Ayan. So, kindly share din, Miss Grace, ano yung background mo po? How long are you in the business na? And ano yung naging motivation mo or thought process mo? Bakit mo hinit yung believer na rank naman? Kinuha yung believer na income? Sa akin lang, I'm part-time in the business. Mga 1 month na ako. December ako nag-start. Tapos, hindi ko nga in-expect na mag-upgrade ako ng rank. Nagulat na lang din ako na ganun pala. Well, ano yan, dahil din yan kay Coach Trina, kasi, kay Mentor Trina, kasi talagang well-guided ka. Thought process, parang sabi ko, basta I will do my best kasi gusto ko sumama sa Dubai. Ayun, Yan lang. grabe. Malayo ang nakikita. Hindi lang pang ngayon, di ba? Pero Dubai ang inaay talaga. Ayan, congratulations. Done na yan, Miss Grace. Kasi naisip mo na siya eh. Ginusto mo na siya. So, you're halfway there. Konti na lang. Tatrabaho na lang para pumunta na doon. Congratulations again. Ayan. So, Thank it's a you. reminder, di ba, na kailangan malayo yung tinitingnan natin. Okay? So, that's it for our rank advancements for the week. Congratulations again sa lahat ng ating awardees. And of course, eto na talaga. So if you guys are ready for our guest speaker, can you open your camera? Ayan, and type in ready na. Ayan, so medyo mahaba para i-effortan natin. Kasi nag-effort din yung ating guest speaker to show up ngayon, di ba? Na pwede namang hindi. Kasi anyway, our mentor is from a different line. Kumbaga, wala naman siya makukuha from us, di ba? Pero she's very much willing na ma-share ang wisdom,
over a decade of experience in doing the business ng Usana, di ba? So, effort din tayo. Ayan. So, type in, ready na. And of course, ilabas na ang mga sandata, ang notebook and pen. So, kailangan meron talaga niyan, guys. Kasi, sabi nga, no, yung mga pictures, okay, na na-screenshot mo, ano lang yan, matatabunan yan ng selfie mo. At ng kung ano-ano pang pictures dyan. Pero pag nakasulat siya, mas madali mo siyang balikan. Okay? Ayan. So, if you are guys ready, I know you are, let me introduce our guest speaker for tonight. So, she is a mom, of course, and she's a licensed chemical engineer. And in Usana, she is a 3-time Top Growth 50 awardee. So, sa dinami-dami ng associates in Usana, lagi po siyang kasama sa Top Growth 50. Okay, hindi top growth 100, okay, top growth 50. So, ganong level, ibig sabihin, year by year, talagang nag-grow ang business niya. Okay, and that's a sign na she's really walking the talk, di ba? Talagang doing kung ano yung sinasabi niya rin. Alright? And she is a multiple travel incentives qualifier. She is a PPPS, of course. Diyan nagsisimula ang lahat. And right now, a Ruby director. And I'm very much excited na mapakinggan siya ulit, no? And her story on how she's able to come back, okay, sa business ng Usana na stronger, na parang from pa-plateau na business, di ba, into massive growth talaga, all because nag-yes upline all the way talaga siya. Kanino? Okay? Kay Mentor Ed Miguel, yung ating guest speaker last week, the number 1 associate ng Usana. So, nakita natin yung perspective ng isang upline last week. Ngayon naman, makikita natin yung perspective. Paano ba maging tamang downline? Maging tamang associate? So, you could also become a true leader, no? The right leader for your organization. So, guys, hindi ko na patatagalin. Let us all welcome Mentor Cheps Villagracia. Hi, Mentor! Hello, Usana family. Good evening. Happy Monday. Naka-lunch. Naka-dinner na ba ang lahat? Kung hindi pa, mamaya na yan. Lilipas din yan. So, thank you very much again for inviting me, yung Core Ed, for always giving me the trust to share and inspire sa team ko. Kumusta kayo? Happy Chinese New Year. Tama, no? Hindi na Happy New Year. Happy Chinese New Year. So, ano ba yun? January 29. Tama, no? So, okay lang ba makita ko dito? Mag-type ka ng 1 kung first time mo akong maririnig. Mag-type ka ng 1. Ayan. So, hindi nyo naman na-encounter si Agot Isidro before. Hindi naman masyado. Okay, sige. Tapos yung mga bagets dito, parang sino yun? Okay. Ay, nandito si Di. Hi, Di. Kilala ko siya. Hi, Di. Welcome to Usana. Okay, 1. Mag-type ng 2 kung narinig mo na ako dati. Ayan, sige nga. Mag-type ka ng 2. So, kung mga narinig mo na ako dati, dapat yung feeling mo, first time mo akong maririnig. Tama, no? Kasi narinig ko sa isang mentor, no? Always, if every time you attend the training, dapat ang feeling mo, ikaw yung kinakausap. Always. Tama, no? Kahit narinig mo na, okay. Hindi po sira yung screen nyo, may sugat talaga ako. Okay. Kasi yung kuko natin, no? Pag uneven yung nail cutter, no? Pag ganyan talaga. Okay, so hindi po sira ang screen nyo. Sugat talaga yan. Okay. So are you ready? Are you ready? Ilang oras ba ako dito, Miss Lara? Okay lang naman, ano? Okay naman, 1 hour. Kung mag-extend, okay lang first, first, training ko to. Naku, pati ako sa mga mentors niya. Okay. Hello kay Mentor Mads, kay Mentor Dayan, okay, Coach Trina, Coach Dennis, at yung mga golden up natin dyan. Hello sa inyo. So, diretso na ako, no? So, welcome muna sa lahat ng mga bagong associates. Best decision ang ginawa mo.
dahil pinagbigyan mo yung sarili mo doon sa mga what if na yan, di ba? What if kaya magnegosyo ko? Di ba? What if kaya mag-prepare na ako for my retirement? Okay. What if kaya na makatulog talaga yung products na yan? Di ba? What if kaya, kasi iba, ang daming what if, pero hindi naman sila nagtitake ng action. Right ba? No? Tama, no? So, share ko lang yung story ko, okay? Yung journey ko muna kasi baka marami kayong maging makilala na same profile ko, at least makwento nyo. And then later, yung mga tips ko sa inyo sa training. Okay, so let me share my screen. So, pakilala ng konti. Ayan. Ay, sorry, teka. Oh, wait lang ha. Okay. Meron kasi dito advance. Tama, no? Yung portion ng... Ayun. Okay, wait lang. Ayan. Okay. Oh, wait lang. Ayusin ko lang. Ayan. Nakikita niyo na? Okay na, guys? Okay, sige. Yes, mentor. So, introduce ko lang very briefly about myself. My husband is also an engineer, pero ako pa lang po gumagawa ng sana. Okay. Ba dito na Negatron. Okay, super duper Negatron yung asawa mo, jowa mo, partner mo, di ba? And you're very lucky kung supportive ka agad ng partner. So ako, hindi. So, nung nakita ko yung Yusana, ako lang din talaga yung nag-decide on my own. So, later na yung kwento, no? So, we have 2 boys, so Enzo and Diego. So, before I met the opportunity, I am an employee. I'm a chemical engineer. So, nag-work po ako sa Laguna for 15 years. Okay yung work. Di ba yung work naman talaga sa umpisa, may phases, di ba yung work? Joke ko to dati hanggang ngayon joke ko pa rin naman na may phases yung work. Pag less than 5 years sa work, lahat tayo pabibo. Tama ba? May ba ditong 5 years working? Aminin mo, parati mong gusto maging perfect attendance ka. Tama? Gusto mo lahat na lang ng sabihin ng boss mo, ipapagawa, ikaw talaga lahat. Mag-overtime ka, okay lang sa'yo. 'Di ba? Masakit ang ulo mo, binabagyo, bumabaha, ang sabi sa'yo, kailangan kita yung report mo, good ka sa work, 'di ba? Kasi pabibo ka, 'di ba? Ganun tayong lahat. Pag mga 10 years na, ang na-feel ko dyan is, alam mo yung nalipasan or nalibang sa work. Paano ko nasabi? Kasi 'di ba, yung parang 6 years, 7 years na ako sa work, gustong-gusto ko nang mag-resign. Talaga. Hindi ko talaga akalain kung ba't ako umabot ng 10 years, 15 years. Alam bakit? Kasi nalibang ka. Bibigyan ka ulit ng trabaho, ipapadala ka sa Amerika, ipapadala ka sa Japan, nalibang ka na naman. Alam mo yon? Tapos lumipas yung 5 taon, ayan, di ba, umabot ka ng 15 years, ganyan. Tapos more than 15 years, ang tawag ko dyan, or more than 10 years, ang tawag ko dyan is nanghihinayang ka na. Yan, ayaw mo nung mag-resign. Bakit? Sayang ang, alam mo na, HMO. Tama ba? Sayang ang HMO, di ba? Sayang ang retirement, di ba? Sayang yung benefits. And then you're trapped. Right ba? Tapos feeling mo parang hanggang doon na lang, di ba? So that's what I felt. So, pero anong nangyari nung 2011? I resigned kasi one day talaga, 11 o'clock ng gabi, sabi ko, bakit nandito pa ako? Bakit sila? Wala na sila sa mga lamesa nila. Ba't akong naiiwan sa planta? And hindi naman times 3 yung sweldo ko, pero times 3 ang trabaho. So, hindi ko alam kung anong naisip ko. It's just that, alam mo yung nag-snap? Parang nag-snap lang siya na ayoko na. So, I drafted a resignation letter and sabay ipinasa, and then I really decided. Not knowing what to do, hindi ko alam kung anong gagawin ko, wala akong pending application. Ang alam ko lang, darating ang 2012, hindi na yun ang ginagawa ko. Grabe talaga. And so, itong second picture, after I resigned, I went to Singapore. Ayan, dyan po nagtatrabaho ang husband ko. Wala po siyang kaalam-alam, nag-resign ako.
Okay. So pagdating namin doon, dala ko yung eldest namin. Sabi ko, dito na tayo, nak. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala na akong trabaho. Di ba ganun ang mga ang mga Pinoy pag hindi nag-work dito yung career, mangingibang bayan. Meron dito mga abroad, di ba? So very admirable. But hindi ko akalain na hindi talaga ako para sa pagiging OFW. Hindi siya ganun kadali. So in other words, maganda naman Singapore but it's not for me. It's not for my long-term vibe. Sabi ko, mukhang mag-abroad ako for pasyal pero hindi para tumira. Yun yung realization ko. So pagdating ko dito, I wanted to be a full-time mom. So alam niyo kung anong nangyari? So my son was diagnosed with ADHD. So delayed speech, language sensory disorder, attention problem, focus problem, ang daming therapy, ang daming ganap. So alam mo yung wala sa plano? Na-feel niyo ba yun minsan when life happens, you really need to decide, pero wala talaga siya sa plano? Yan yung nangyari sa akin. Sabi ko, mapapa full-time mom ba ako? I'm a very career-oriented person, hindi ako domesticated na tao. So, sabi ko, okay, wala akong trabaho, ang daming gastos, ano kayang pwedeng gawin? Then, I met Yusana. I was invited to Yusana. Guys, nadaan po ako sa kulit. Okay, meron ba dito nahihiya ka? Ayokong mangulit. Baka sabihin ng friend ko, diba? So, it was Doktora Di Cueco. Husbands namin, magkaibigan. Mga 3 months nila akong, Chefs, tingnan mo na. And I keep saying no. Kasi binigay agad nila, it's Yusana, it's business. So, no 1+1 equals 2 ko siya na Yusana, business, ako pagbebentahin ako. Nung chinek ko, vitamins. Hindi pa naman ako naniniwala sa vitamins. Okay, hindi. Ayoko. Ganon, di ba? But I don't know with Doktora Di Cueco na she is very, very persistent. Guys, napa-oo na lang talaga ako sa meeting just because, alam mo yung tigilan na niya ako. Ganon level. Sabi ko sa mind ko, makikipagkita ako sa coffee shop, pero para tumigil na siya. Pero settled yung mind ko, walang mangyayari dito. Walang-wala. Guys, grabe no? Pag-upo ko, sobrang negative. As in, parang doktora, yung mind ko ha, bilisan mo na. Ibagsak mo na yung spill mo nang makauwi-uwi na ako dito. Pero pag tayo ko, may ID number ako. Hindi dahil naintindihan ko, guys, wala ako naintindihan. Nag-yes ako right away kasi nakita ko yung $100. Okay, so meron ba dito mukhang perang katulad ko? Galo ka lang naman. Okay, kanya tayo nang nakita sa'yo sana. Okay, it so happen na nung nakita ko talaga yung $100, talagang, alam mo yung parang nag-automatic siya, pang therapy ng anak, pang gatas, pang diaper, ganyan, di ba? Ang dami ko ng mga naisip. Pero syempre, at the back of my mind, parang, di ba, meron din naman ako iniisip, wala pa akong trabaho when I saw you sana. Wala pa akong pera. Nakakahiya akong sabihin, wala akong extra 40K at the time. Kung hindi dahil po sa BDO, credit card, 6 months to pay. Ganun pa ako nag-start, okay? 6 months to pay, okay? Siyempre, kaya ko ba to? Ano bang gagawin talaga dito? Doktora, wala po akong Facebook. 50 lang po ang friends ko. Ano bang mangyayari dito? Successful ba ako dito? Diba? So, ang dami-dami ring tanong. And siguro one thing lang kung ba talaga ako nag-yes is yung tanong lang, guys, listen ha, ganito lang ako kinausap ni Dr. Let. Sabi lang niya, wag mo lang isipin yan. Ay, okay. Sabi niya, eto na lang yung isipin mo yung kapital, pero wag na naman itong isipin. Okay. Ang tanong ko lang sa'yo, Chefs, is, are you coachable? Sabi ko, willing naman akong matuto. Oh, no problem. Talaga? No problem? Kahit walang kilala? Oo. Kahit walang personality? Oo.
walang skill? Sabi niya, oo. Feeling ko hina-hype niya ako, pero alam mo yung in my heart, kasi ako din naman ng tipo na I will really never know unless I will really try. Anyway, bumili lang naman ako ng product eh. Libre yung negosyo. Kahit bumili ka ng 1,000 Centrum sa Mercury Drug, hindi ka magkakaroon ng negosyo. Sa'yo sana, bumili ka ng karampot na product, nagka-negosyo ka. Diba? It's very, very practical and logical. Tama ba? So, sabi ko, okay, yes. Okay. Ang pinakahiniling ko talaga kay Doktora, usapang matino ha. Teach me $100 immediately. Kailangan ko yan. So, my point is, kanya-kanya tayo ng reason kung bakit tayo nag-start. So, sinimulan mo na, seryosohin mo na lang din, di ba? Kasi some people nag-start, pero parang wala lang, di ba? So, share ko lang, yung isa sa mga magagandang nangyari din about sa Yusana is the personal product experience ito ng nanay ko. So, product disclaimer, no, this product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Pero share ko lang what happened to my mother. So, the typical elder na, madaming sakit, na ER, madaming maintenance. So, sabi ko sa kanya, Mami, inumin kong Yusana. Guys, good news. Okay, ayaw inumin. Ayoko niyan. Ang dami-dami ko nung iniinom, dadagdagan mo pa. Ikaw kaya lumuno. Ganun. So, ayaw niya talaga. Sobra akong, nadi-discourage. Kasi one of the things na gusto ko yung product is para matry nga niya. Pero hanggang napilit ko siya. So, what happened? So, nagme-maintenance siya. After, hindi ko naman yan inalis, no? But after 1 hour, nag-Yusana siya. So guys, 6 months. Okay, I called Doktora Let. Nagre-reklamo ako. Hindi effective. Bakit hindi effective? O, diba? High blood pa rin siya. So sabi ni Doc Let, Chefs, hindi naman yan magic pill. I mean, ang tagal-tagal na may sakit yung nanay mo. Give it some time to repair. Cells repairs in months. Depende kung anong organs yan. Ganun po ba? Kasi akala ko naman magic to eh. Di ba, no? So, diretso lang namin. So, until after a year. So, after a year, okay, good news, no? Mommy is now, di ba? 79 na po yan. Okay, din updated. 79. Mag-80 na po siya this September. 80 this September. Hindi ko na na-update yung slide ko. 80 September and maintenance free since 2013. Isn't it amazing? Guys, amazing. Okay. Hindi ako makapaniwala kasi ang intention ko lang is bigyan siya ng nutrisyon. Hindi ko akalain, sabi ko, totoo pala yung cellular repair, di ba? Totoo pala yung mga nourishment na yan. I don't want to claim anything, but yan yung nangyari sa kanya. So, I mean, sa family mo pa lang, winner na talaga tong Yusana products, di ba? So, ginawa ko po siya and right now, I'm one of your Ruby directors dito. Guys, hindi ko akalain kasi ang goal ko lang po talaga dito is $100. Wala po akong goal na malaki because I know myself. Ginudge ko agad yung sarili ko. Kaya ang tip ko sa'yo, kung bago ka, don't judge yourself. Feeling mo, hindi mo kaya, hanggang dito lang, baka sila lang yung magaling. Hindi. 'Di ba? Naaaral po yung business. Habang nagtitraining ka, marami kang learnings, realization, lahat yan, baon mo, and lahat yan magle-level up ng mindset mo, and the moment na nag-level up ng mindset mo, susunod yung negosyo mo. So, lahat tayo dito, we started small, na maliit lang ang alam, maliit lang yung kaya. So, hindi ko akalain, kasi happy na ako sa extra 16 or 18,000 pesos per month, sa totoo lang, as a full-time mom. Tama, no? So,
yan. So, yan din yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay? Before ko kayo bigyan ng ng tips kung paano sa mga bago in general before ka talaga mag-take off yung business mo, ano lang ba yung pinakasimpleng attitude mo or gagawin mo para mabilis kang mag-take off? Sinong gusto nun? Okay. Okay, sige. Pero bago doon, gusto ko munang pasadahan ng mabilis. Okay. Marami kasi talagang opportunities kayong makikita. Halos, alam mo yun, every time you browse your Facebook, your Instagrams, alam mo yun, dami-dami, ano ba mga pinagagawa? Ano ba? Alam mo, ang dami-daming opportunities na mga kung ano-ano. Pero for me, okay, ang pinaka magandang ma-acquire na skills and platform talaga is business. Business, okay. Yeah, pwede kang tumanggap ng hourly rate ng kung ano bang trabaho yan. Kaya lang, kukunin niya pa rin yung 24 hours mo. Meron ka bang 30 hours a day? Hindi eh. Kukunin niya yung pahinga mo, yung tulog mo, and it's still an active income. No work, no pay pa rin naman eh, di ba? So, ang pinaka-smart move talaga is to engage in business, okay? Bigyan kita ng 5 reason, mabilis lang to, bakit talaga business yung magandang gawin, okay? Kasi hindi ka RoboCop. Tandaan mo yan. Hindi ka RoboCop, okay? Hindi ka forever malakas para sa ginagawa mo. 'Di ba? Maaring ngayon kinakaya mo 3 trabaho, isang sideline, or whatever. But how long? And remember, no, meron lang tayong productive years. 'Di ba? 100% sure ako, pag dumating talaga yung 60, and the moment na hindi mo na kayang mag-effort at magbigay ng time, the question is, may income pa ba? Kasi 100% sure mangyayari yan. Maari ngayon hindi mo siya recognize, pero it will happen. Right? So hindi ka forever malakas para humataw. Kaya you need a business that can really give you the leverage income. So, Usana is one good platform to have it. Kaya congrats kasi nandito ka sa Usana. Okay. Number 2, bakit kailangan mong magnegosyo? Kasi hindi ka daga. Hindi ka daga. Okay. Daga lang ang nasa rat race. Tandaan niyo. Okay. So, peace. Okay. Ang ibig ko lang sabihin, okay, it's not for everybody. Okay. Pero, if you are someone na gusto mo talagang may mangyari sa buhay mo, you have to know na hindi ka dapat ma-stop sa rat race. What is rat race? Okay. Alam nyo ba, nung nagyusana ako, doon ko lang naintindihan yung concept ng rat race. Wala naman explain sa akin niya, pambihira. Okay. Yun yung, di ba, yung hamster na takbo ng takbo sa wheel. Tapos, ando lang siyang napagod na. Pero, hindi siya umaalis sa place niya. Di ba, ganun ang cycle ng trabaho? Trabaho, sweldo, di ba? Pag gipit-gipit na, mangungutang, bayad utang, trabaho, sweldo, that cycle. And imagine you will do it for the rest of your productive years. Di ba? Mag-business ka dahil hindi ka, yun. Hindi ka daga. Okay, sige. Ay, ano lang naman to, pang ano lang, okay? Hindi naman, pero huwag mo masyadong seryosohin, okay? Real talk na. Okay, number 3. Hindi ka alipin, guys. Hindi ka alipin. Walang magsasabi kung kailan ka magbabakasyon, kailan ka mag-spend ng holidays, okay? Kailan ka kakain, kailan ka papasok, kailan ka uuwi, di ba? I mean, hindi mo hawak yung life mo. I remember when I was working, 24/7 kasi yung operation ng planta. And hindi ko maintindihan talaga kung bakit naging ganun yung life ko. 1 a.m., minsan na ako umuwi. 1 a.m., tatawagin ka pa ng 4 a.m., phone call yon.
Sabi ko, ba't ba naging ganito? Tama, no? Okay, so, hindi ko naiintindihan. Pero kasi it's part of the job, di ba? Hindi pwedeng huminto yung linya. Hindi pwedeng merong hindi ma-deliver the following morning kasi very crucial yung decision. So, hindi ko naiintindihan. Imagine, ganun ako. Sabi ko, grabe naman. And yet, hindi naman sa akin yun. 'Di ba? So, buti nilang nagnegosyo ako. Next! So, hindi ka RoboCop, hindi ka daga, okay, hindi ka rin alipin, at dahil mahalaga yung oras mo. And hindi ko to agad naiintindihan, hindi to agad naging impact sa akin nung nag-work ako, but na-realize ko yan nung nag-USANA ako. When I see my mentor, successful people in USANA, sabi ko, grabe naman. Ang dami namang oras, hindi naman madaming oras, but mas marami siyang oras sa mga bagay na mas importante sa kanya. Sabi ko, yun yung gusto kong life. Si Mentor Nat, hindi pala, si Mentor Nat. Sabi ko, ba't si Mentor Nat, grabe, kasama yung anak sa ganito, tapos nagsuspend sila ng, homeschooling, they travel together. Tapos one time sabi ko, Mentor Ed, yung mga anak mo, grabe, no, mga 2 buwan kayo sa Amerika, hindi ba nag-aaral ang mga yan? Sabi niya, hindi, homeschooling itong mga to eh. Okay, ganyan. Tapos, we bring them anywhere we go. Talaga? So, ibig sabihin, grabe, no, yung time na yan, you cannot take back time. So, paano kung hindi mo siya nagagamit sa mga bagay na mas importante sa'yo? Diba? Guys, mahalaga yung oras mo. For all you know, baka 50 ka na, 60 ka na. So, where did the time go? Diba? And last, bakit mo kailangan magnegosyo? Kasi, ayun, inaantay ka ng mga pangarap mo. Okay? Again, it's not for everybody. But if you are someone who wants more out of life, alam mong meron kang mga gustong matupad sa life mo, business talaga is the way to go kasi it is unlimited. It is, ikaw may control. Hawak mo kung ito yung effort mo, ito yung income mo. Hindi yung umeffort ka na ng umeffort, kung todong effort, pero talagang may hangganan lang talaga. And so how can you reach for your dreams? Lalo na kung may limit lang talaga, right? So, these are the things na kailangan mong maintindihan kung bakit mo siya pinasok. Kasi hindi lang din siya for money eh. There are aspects sa life natin, magbe-benefit talaga tayo just because we're doing business. Tama, no? And good thing nag-USANA ka, okay? Meron ba dito, before USANA, nag-isip ka talaga ng traditional business, o diba? O for all you know, sumakit yung ulo mo, tama, no? Paano ba naman ang dami mo ng paano ang dami mong iniisip, o diba? Ang dami mong iniisip. Ngayon, kung ayaw mong mag-isip, sa totoo lang, mag-franchise ka. Ayaw mong mag-isip, okay, yung mga yan, wag mong isipin. Ang tanong, meron kang 16 million ng Mang Inasal, 30 million ng Jollibee, 70 million ng McDonald's, 10 million ng Petron, ganyan. Grabe, diba? That's why we're very, very lucky that there is a platform called network marketing. Kasi imagine, no, pipili ka lang, maganda ba yung company? Maganda ba yung products? Maganda ba yung system, community? Guys, imagine, bumili ka ng products, dito ka na lang magfo-focus. Gaano kasimple yan? Pinadali mo talaga yung buhay mo. Okay, nung bumili ka ng products kasi gusto mong maging healthy, maganda yung products, naman. Nagkaroon ka ng business na international online dollar inheritable leverage. Nung bumili ka ng product, naku naman. Kaya guys, kung ikaw yung naglabas ng pera, alam mo yung parang mangingiyak ka na kung babalik yung pera, hindi ka na makatulog. Okay, please lang. Okay. Ang pinasok mo ay magandang concept. Okay, less risk. Okay, no risk at all.
Kasi the moment na kinuha mo yung product, okay, listen ha, the moment na kinuha mo yung product sa office, naka-ROI ka na. The moment, okay, na kinuha mo, hindi nga ininom eh, hindi nga inubos eh. The moment nung kinuha mo pa lang, okay ba yon? Naka-ROI ka na. Okay. So, yung iba naman, kasi naman, Cheps, na-try ko na yan, wala naman nangyari. Alam mo, like kong sinasabi, always check this. This should be 4 out of 4. Hindi pwedeng maganda yung company, o sige, maganda yung company, pero yung products, kaya mong i-recommend yung bracelet na hihigop ng negative energy, ganon. Tapos yung napkin na ilalagay mo sa noo mo, tapos nandun daw yung toxins, ganyan. Mga ganon. Yung kape na may 100 antioxidants, gusto mo yon? Kaya mo yon? O, diba? Is it something na kaya mong gamitin at i-promote? Okay. Yung iba naman, okay, maganda yung products. O, ang tanong ko, nagbabayad ba ng buwis yung company na yan? Wala ba yung integrity issue? Wala ba yung monkey business? O, diba? Coach, maganda naman yung company and product eh. O, ang tanong ko, reliable ba yung system? On time ba yung commissions, yung delivery? Matino ba yung manufacturing plant? May innovation ba? Transparent ba yung libro? Mga financial statement? Nasa publicly listed ba yan? May programa ba yan in the next 15 years, 20 years? O mga ganon. Coach, okay naman yung company, product, system, o community. O sige, o yan yung mga kasama mo. Ano, bidandero sa yung mga cheque. Ganyan, o diba? Nakahalera lahat ng mga kung ano, with moral issue, monkey business, kung ano-ano. O gusto mo ba yun? Long term ba yan? Guys, isa lang dyan yung palpak, wag mong gawin. It should be 4 out of 4. Kaya pag meron akong guest, nagsasabi sa akin, na-try ko na yan eh, eto lagi. O sige, check natin. Dapat 4 out of 4 ah. Okay ba company? O, sino? Sino founder? Saan? Saan gawa yung mga product? Wala naman siyang masabi. Okay yung product. O sige, certified. Okay, sinong gumawa? Okay, safe. Paano mo nasabi? Okay. Wala naman siyang masabi. O, diba? So, yun. It should be 4 out of 4. Naintindihan? And good news, yung sana is check. O, diba? Okay ba yun? You found Yusana, or Yusana found us, o diba? So, super nice. And guys, wala tayong ibang gagawin kundi mag-promote. Guys, alam mo ba, ang gagawin mo na talaga is mag-training at mag-promote. Okay, ang tawag ko nga dyan brand promotion. O, diba? Bakit? Guys, diba? Walang ads si Yusana, wala siyang commercial, wala siyang advertisement. So, ang role mo, at ikaw to, Yusana to, ang role mo is magpasok ng maraming consumer sa Yusana. Yan yung role mo. Mag-promote. No worries about promotion. Maraming mga trainings how to do it. Okay? Lahat ng consumer ipapasok mo, ang goal mo, bigyan sila ng ID number. User yan or magbi-business yan, basta lahat yan, bigyan mo ng ID number para may access sila sa Yusana. Coach, pupunta po sila ng 24th floor, doon po sila bibili. Hihingin pa rin sila ng ID number. So, ID number pa rin ang access to Yusana. Naintindihan? Okay, bigyan ng ID number. The moment na ID number, Yusana can deliver the products to them. Okay ba yun? Okay. So, habang nangyayari yan, guys, 27 countries ang pwedeng umikot-ikot dyan. Imagine yung points na yan, nakakonvert sa dollars mo. Gusto mo ba yun? Nag-promote ka lang? Di ba yung iba kasi hindi talaga ako nag-network marketing. Nako ha, tigilan mo ko. Nung the moment na nag-promote ka ng Sarah John Lloyd movie at nanood ang friend mo, wala kang commission from Star Cinema, tandaan mo yun. Walang nangyari, okay? Pero sa Yusana, may dollars ka. So marami ako, kasi ganyan ako dati, hindi kasi ako nagpo-promote, hindi kasi ako nagmamarket. Akala mo lang,
Pero yung lahat ng chinika mo at kinagat ng friends, ng kaibigan mo, kamag-anak mo, at ginawa nila, nag-market ka. Yun nga lang, hindi ka lang bayad. Sa'yo sana bayad ka. Okay ba yun? Good news. Wala naman ako masyadong kilala chefs. Ito na nga yung good news. Hindi lang naman ikaw may point sa consumer mo. Di ba you're part of the team? Imagine mo yung consumer ng ka-teammates mo, 100% meron ka doon. Guys, alam nyo ba, in my more than 10 years inyo sana, ang direct sponsors ko, direct na napasok, 103. Pero nag-generate siya ng almost 9,000 ID numbers. Hindi ko naman kilala yung 8,900 dyan. So wag mo nang isipin kung may kilala ka o hindi, kung konti yung kilala mo o hindi. It doesn't really matter. Tsaka naaaral yan. Okay ba yun? Naaaral yan. Okay? Ganyan lang kasimple yung business flow natin. Mag-promote ka lang. Naiintindihan? Are you learning so far? Okay. I hope you're learning, no? Okay, sige. And guys, no, wala naman talagang, wala kasi, ang Yusana, walang quota, di ba? I mean, you dictate your own personal goal. Kaya ka nga may mentor di ba? Sabihin mo lang, ako nga, gusto ko po ng $100. So, yun yung winner out namin. Okay? So, let's go to the, ito yung one tip. Kung meron akong ititip, ultimate tip, pag may mga nagtatanong talaga sa akin na ano ba talaga yung kailangan gawin para mag-take off yung business, ang pinaka-concept ko talaga dyan is, yes, upline attitude. I mean, kung babalikan ko lahat, kung babalikan ko yung journey ko, wala naman din talaga akong ginawa, kundi sumunod lang talaga. Kita nyo tong picture na to. Ayan. Di ba ang ganda ng kotse, no? Ayan yung kotse. Okay, kita nyo ha. BMW yan. Dream car ko ang BMW. Okay. Ikaw yung driver. Okay, ikaw yung driver, di ba? Ang lupit ng sasakyan mo kasi Yusana naman, di ba? Business, network marketing, kasi Yusana pa. Grabe, bigate. Tapos yung daan, di ba, network marketing, maganda talaga siya, madaming nagiging financially successful because of the platform. Tapos, ayun, syempre, meron kayong goal. Guys, yung guide mo dyan, yung upline mo. Siya yung magsasabi sa'yo, liko, diretsyo, kanan, konting apak ng gas, pumreno ka. Okay, ngayon, makinig. Wala pong saysay, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng kalsada, kung walang kwenta yung driver. Guys, makikinig ka lang. Kaya dito, pag ang assessment ko agad talaga sa mga associates na parang ay medyo magtatagal to, hindi marunong makinig. Hindi ko sinasabing ikaw yun yung katabi mo sa screen. Yun talaga. And coach, lahat ba talaga ng sasabihin niya? Lahat ba talaga? Okay, bigyan kita ng tips kung paano ka makikinig. Okay. Ganito yan ganito yan. Si Dr. Di Cueco, siya yung silang dalawang mag-asawa ang gumagawa ng business. Pero ang nag-handle po talaga sa akin is si Darius. Okay. Si Darius at saka ako, magkasama kami sa work, pero hindi kami ganun ka-close. Nasa purchasing siya, nasa engineering ako. Okay. Sa work, nasa management ako, rank and file siya. Pagdating sa'yo sana, upline ko daw siya. And I remember one time, nag-uusap kami, as in, sinabihan ko pa siya, ang tawag ko kay Darius ang tawag ko sa'yo, upline. Sa hiya lang talaga ni Darius, ang sabi niya, pag nandyan sila, chefs, oo, pag tayong dalawa, Darius na lang. So, may pride pa. Parang ayoko pang sumunod sa kanya. Yung mga ganun level. So, there was a point, 6 weeks na po ako sa business. I was hitting my PPS. 6 weeks ako sa business. Wala pa akong income. Tapos, heart to heart talk niya ako. Sabi niya sa akin,
So, Chefs, bakit ka ba nag-Yusana? Sabi ko, kasi nga gusto ko na maging full-time mom, gusto ko talagang magkaroon ng $100, ganyan-ganyan. Okay. Ba't di ko ma-attend ng training? Nax, sabi ko, naman, sabi ko nakaka-4 na NDO na ako. Di ba sa corporate, isang training, okay na yun. Naintindihan mo na may certificate ka na nun, di ba? Di ko nakaka-4 na NDO na ako. Nakakadalawang beses mo na ako ipina-attend sa Makati, doon sa Calamba, sa Chowking, sa ganyan, sa ganyan. Sabi ko, ang dami-dami naman. Sabi ko, tsaka paulit-ulit din naman. Ayun, o di ba ang reklamo natin, no? Okay. Alam nyo, ito talaga yung sinabi niya, hindi talaga siya nakatiis. Nagpaka-apply talaga, okay? Hindi na niya ako, hindi na niya ako binigyan pa ng, siguro syempre, no, meron kasi siyang responsibility para marami akong ma-realize ko na dapat akong sumunod. So sabi niya sa akin, kasi Chefs, alam mo ba kung ba't kita pinapaulit-ulit na pinapa-attend ng training? Sabi ko, bakit? Kasi paulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit mong ginagawa yung mga mali mo, kaya wala kang income. Ouch naman. Grabe ka naman. Ang rank nila, bronze director. So nakita ko naman, nagte-10,000 pesos per week sila, 50,000, 20,000, di ba? $600. Tapos ako, zero. That's the time, nung sinabi niya yon, masakit man. Sabi ko, sige na nga, in my mind, magsabi na ako kay Darius. Wala namang ibang tutulong sa akin eh. Siya lang naman, di ba? Saka si doktora, sige na nga. So, since then, up to this very day, yes, applying talaga ako sa kanya. Okay, so buti na lang ginanon niya ako and marami akong na-realize. I'll give you 4 things. Bakit mo kailangan sumunod? Are you ready? Pakitype nga, ready? Are you ready? Ito kunwari wala dyan yung apply mo. Kunwari tayo lang nag-uusap. Okay, sige. Okay, bakit? Guys, grabe no, ang business natin is malaki siyang negosyo, pero ang simple lang kung paano mo lang din siyang gagawin. Imagine, simpleng pagsunod. Simpleng pagsunod. No? Maraming impact o malaking impact sa business natin. Okay. Number 1, okay, do not ever question his intentions to help you in the business. Always be grateful. Meron na akong hindi naiintindihan sa business. Isa ako dito, ang lagi ko din iniisip before is, kaya lang naman niya ako kinakusap kasi kailangan niya ako. Next! Okay, may mga ganyan ba? Okay, huwag kang alala. Ganyan din, okay. Kaya niya ako kinakausap kasi may points na okay. So kahit hindi mo siya sabihin, okay, ganyan ako mag-isip dati. Okay, pero mali, okay. Ito tandaan mo, okay? Ito tandaan mo, okay? This is your coach. Okay, this is your, kunyari, ito si Darius, diba? This is Chefs, okay? Okay. Kasi may hakit sa kanya, okay. Guys, anong gusto mo? Okay, anong gusto mo? Yung 5,000 points na umakyat sa upline mo, sa'yo galing? O nang galing sa iba? Sige nga. Sabi ko, hello? Pag hindi sa akin nang galing yung 5,000 points, kaninong negosyo yung lumaki? Hindi sa akin. Boom. Okay. Anong point ko? Mangyayari pa rin yung 5,000 ng upline mo kahit wala ka. Wala tayo. Sa iba kasi manggagaling. So don't ever question na kaya ka na kinakausap because of your points. No. Kasi pwedeng manggaling sa iba yung points na yan. Mas gustuhin mo na sa'yo galing para yung negosyo mo yung lumaki. Do you understand that? So every time nakakausapin ka niya, always be grateful kasi pwede naman na hindi ikaw. Kaya kanya kinakausap, merong siyang nakikitang potential mo at binibigyan kaya ng chance na para ma-unleash yung potential mo.
So just be grateful. Matakot ka kung hindi ka na kinakausap. Parang, huh? Okay, kasi may iba na siyang kinakausap. Kasi hindi ka nga grateful eh. Lagi mo siyang kino-question, di ba? So, yan yung mga na-realize. Sabi ko, OMG. So, paano yun? Kukunin at kukunin niya pa rin ang goal niya kahit wala pala ako. Dati may ganyan pa akong mindset eh. Mali yun. Okay, mali yan ah. So, always be grateful to your coach. Next. Always edify your uplines. When I say edify, yung ititi up mo yung coach mo sa guest mo at saka sa team mo. You know why? Kasi walang ibang tutulong sa business mo kundi sila. Okay. The moment na hindi mo na kayang kausapin yung team mo, okay, nandyan yung coach mo. Kaya lagi mong i-edify kasi pwedeng makinig yung team mo sa coach mo. O, di ba? And eto ha, I've learned this from Mentor Ryan. Never say no. Ulitin ko ha. Never say no to your uplines in front of your downlines. Because this is a duplication and model business. Kasi ayaw mo na mag-no ang team mo din sa'yo. So, model lang. Pag, ay, grabe no, lagi palang yes si Coach Chefs kay Coach Da. Lagi din akong mag-yes kay Coach Chefs. Kasi we model it. So, every time na binibreak mo yung nagnuno ka sa harapan ng mga downlines mo, anong culture ang binibigay natin sa kanila? Di ba? The respect is always there. Kung ano mang friction nyo with your uplines, di ba? Within the organization, you work as a team in front of your downlines. Okay ba yon? At the end of the day, siya pa rin ang may best interest at siya pa rin ang makakatulong sa paglaki ng negosyo mo. Okay ba yon? Okay. Wag mong sisiraan. Kasi it's also ang tawag doon, meron tayong mga personal conflicting characters, values, or mga paniniwala. But values hindi naman masyado kasi lahat naman ng mga nag-use sana parang the same lang naman ng values eh. Pero alam mo yung personalities, diba? But you work pa rin as a team eh. You and your upline. Okay ba yun? Okay. Pero syempre pag meron ng mga extreme cases, always look yung beyond pa doon sa upline mo. Kung meron ka pang gusto, isa pa, diba? Pero hanggat maaari, diba, the closest goal director sa'yo. Next, seek for answers. Ask for your upline's time to assess and give you direction for your business. For me, kung bago ka pa lang, every week. Okay. Wag kang mag-hibernate. Hello? Hello, kunwari. Hello, Lara. Hello. 2 weeks na yung message ko, pakisin naman. Guys, ang pinaka-importanting message, tandaan mo, ang pinaka-importanting message na dapat na ino-open mo is message ng coach mo. Tapos, biglang bibigyan mo lang siya ng isang malaking thumbs up. Ano naman. Nag-research siya ng mga magandang link para mabasa mo, mapanood mo, tapos, di ba, okay. So, ito sakit to ng marami. The more na hindi maganda ang nangyayari sa business mo, huwag kang lumayo. Lagi kang magpapakita, always seek help. Your uplines will not judge you. Never silang mag-judge. Hindi ito employment na pag humarap ka sa boss mo, papagalitan. Parang pinapahiya ka. Pinapagalitan ka in a way na para kang iba yung work, iba yung uplines, iba yon. Dito, ikaw yung humingi ng time, okay? Sa dami kasing inaasikaso ng mga coach mo, okay, hindi nila alam sino ba yung willing ditong matuto. For me, tip ko sa'yo, ask
the time. Ikaw ang humingi ng oras. Hello, Mentor Dayan. Baka lang sa Friday, nasan ka ng, ito yung, kami to ni Coach Da, apps, nasan ka ng 10 a.m. Pero kasi ang ganyan 4 p.m. Ganyan 8 p.m. Ganyan 10, wala nang ginagawa niyan. Magkita na tayo. Okay? Ikaw ang mag-ask ng time. Okay? Kasi minsan, pag si coach ang naghihingi ng time, parang talaga, hinahanap ka talaga. Hindi. Ikaw yung may kailangang mangyari sa business mo. Ikaw ang humingi ng oras. And guys, ito yung pagkakataon. Mga general trainings like this, yung mga pa-event, okay yan. It gives you inspiration, reminder, energizer. Pero listen, walang nag-rank advance ng major rank advancement ng hindi nagpa one-on-one. Hindi nagpa-mentor. Kasi iba-iba tayo ng structure, iba-iba tayo ng dynamics, iba-iba tayo ng pangangailangan, iba-iba yung business structure profile natin. At ang mentor mo lang ang kayang mag-assess kung saan ka na papunta. Paano kung hindi ka nag-a-ask ng time? Sinong tutulong sa'yo? Isang linggo mong inisip, isang buwan mong inisip. Nung kinausap mo yung mentor mo, 15 minutes may sagot. Pinahirapan mo ang sarili mo. Okay. Okay ba yon? Kasi iba nahihiya. Di ba? Nahihiya. Huwag kayong mahiya. Ito pa ang tip ko sa inyo. Okay, ang tip ko sa inyo. Merong isang beses kami ni Coach Da, chefs, ready na naman na yan. Okay, so kaya mo na itong, mag-run ka na kasi tatatatat. Guys, ang sagot para natin, yes. Okay. Because, pag nauna yung, okay, maniwala ka, yung brain mo magsha-shutdown. Okay. Ang technique, yes first, then i-process mo later. Tandaan mo, walang ipapagawa sa'yo yung coach mo kung hindi mo kaya or suntok sa buwan. Okay? May konting stretch. Kasi hindi naman yung sobrang dali, syempre, di ba? Wala kang growth doon. May konting stretch, pero kaya mo. Just say yes, then process later. Huwag yung, parang, okay, wag ganun. Okay, so, mo lang, tag dito, welcome it. Everything na sasabihin ni Coach. Okay ba yan? Okay ba yan? So, kami ni Coach Da, okay na yan. Okay. Isipin ko, paano ba yun? Okay. Okay, sige. Sige na, niniwala siya. Sige, mukhang kaya naman. Okay. And last, be sharp. To observe the way your uplines do the business. If you want his results, copy shamelessly. Okay. Guys, okay, kailangan mag-observe ka din. Okay, lalong-lalo na kung yung nag-mentor talaga sa'yo ay napakalaki ng resulta sa'yo sana. Okay, ay, ganun pala siya kumausap ng tao. Ay, ganito pala siya yung posture niya pag may guest. Ay, ganito pala siya welcome ng guest. Ay, ganito pala siya mag-NDO. Ay, ganito pala siya pag nagtitraining. Ay, ganito pala yung mindset niya. Ganito pala. Okay. Because, okay, dito, napakadali. If you want their results, you copy their business ways. Lahat ng ginagawa niya, including the mindset. Merong one time, kasi sabi sa akin, mag-social media ka na, kailangan mo yun sa business. Ako naman, hindi ako marunong mag-post. O, ganyan. So, one time, sabi ko, Sheila, pwede ko bang gayahin tong post mo? Naku, Miss Jess, huwag ka nang magpaalam. Gayahin mo ng gayahin. Gayahin mo ng gayahin. Lahat po. Lahat, gaya. Huwag ka nang magpaalam. Okay, sige. Ganun pala yun. So, alam mo, natututo ka na. Tapos, one time, nakikinig ko sa mga presentation. Shucks, meron pala siyang ganun, Panakot files. Gagawa ka ng panakot files. Yung mga picture ng mga may liver cancer, ang itsura ng healthy liver, tsaka meron siya mga panakot files. Di ba? Makagawa nga ng gano'n. Di ba? Tapos, may hataw bag. May normal bag. May hataw bag. Anong laman ng hataw bag? At ganyan. Tapos sinabihan ako ni Mentor Daisy,
Oh, bakit yung calculator mo? Don't use your cellphone as calculator. Use the normal calculator. Ganun ang negosyante. Ay, ganun po ba? Okay. Okay. So, meron ako calculator. O, di ba? Ayan, ganun. Ayan, 40,000. Ganyan, di ba? So, alam mo yun kasi, kung ganun yung ways nila, ganun din yung gawin mo. Nako, sabi sa kanila, Sheila, nako, kailangan mo talagang matutong magsulat ng pabaliktad. Ha? Bakit? Hindi ka yayaman pag hindi ka... Ha, talaga? Natuto ako magsulat ng pabaliktad. Sabi ko, para saan ba to? Di ba? Yung pala, gamit na gamit talaga siya pag meron kang kausap. So these are the small things, no? Every time you talk to them, you watch them, ano yung mindset nila, kopyahin mo lang. Kasi yung mindset na yon, yung ways na yon, yun yung nagbigay sa kanila ng magandang resulta. Okay ba yon? Okay. Ayan na. So again, don't question them. Be grateful. So check mo, kinakausap ka ba? Hindi. O, alam mo na, pag hindi ka nakausap, lumapit ka na. Coach, okay, magbabagong buhay na po ako. This is it. Pansit, okay. Tapos yan, edify, work closely with your coach, edify your coach always to your guest, to your team, and seek for answers. Huwag kang mag-hibernate and duplicate. Gayahin mo sila ng gayahin, okay? So, merong isa akong guest na bata pa siya, sabi niya sa akin, Miss Cheps, kung bata ka, what have you done differently sa alam mo ngayon? Tapos napaisip ako, ang unang pumasok sa mind ko, sabi ko, sana meron na nung bata na mentor, no? Someone na na-emi nung mindset, yung financial aspect niya, yung meron ako. Sa totoo yun, sana na-emi yung mindset, yung financial aspect. Taong naniniwala, may taong tutulong sa'yo. May taong from day one hanggang maging successful ka, nandyan para sa kung nanit. At hindi sila bayad. So, hindi sila bayad yun. Kaya maging mabait yung mentors natin. May mga pagkakataon malaki yung sinasacrifice nila para lang makatufti sa atin, di ba? So ito, one of the most important as I ever think they say. Mas dumadali yung business natin eh. Pag meron din nag-guide. Imagine, okay ba yun? May taong naniniwala ko sa'yo, may taong tutulong sa'yo. May taong from day one hanggang maging successful ka, nandiyan ka para at upline sa negosyo mo. At hindi bayad organization. Gusto mo kasi hindi ka din. Sila bayad mo, diba? Kaya maging mabait tayo sa amin. Gusto mo din. May mga pagkakataon malaki yung sinasacrifice nila para lang makatulong sa atin, di ba? So ito, one of the most important lessons I ever think they say. Mas dumadali yung business natin kapag pag meron decision mo na nag-guide sa atin. Okay ba yun? Okay. So, you want to follow. Yun ko sa'yo. Okay. Tayo yan. Share like in presentation. In the organization. Kita ba yun? At ng growth na yan, ano ba yung kailangan mong gawin? Again, ikaw ay isang downline at the same time upline sa negosyo mo. Okay. Be the downline business. You want to have. One day, you will do this stage. Kung anong ginagawa na gusto mo mentor, sipag sila, gawin mo lang. Sipag ka din. Gusto mong sumusunod sila, sumunod ka din. Tama. Gusto mong bibo sila. This is the favorite ka din that I always I tell to my guests. Gusto mo every time I talk to them. And gusto mo may resulta sila. Meron pang syempre hindi may resulta. Para din. Sana gagawin. Is this the ikaw ay isang upline? Ganun, coach ka na ako magiging upline.
pag meron ng sumama sa organization mo, isa o dalawa yan, years upline na ka. So tip ko sa'yo, be the upline you want to follow. Yan lang, kasi dalawa yung role natin dito eh. Lahat tayo, we are a downline in the organization and we are also an upline in the organization. So okay ba yon? So as a downline, okay lang bang yes coach ka? Madali lang naman, di ba? Yes ka na lang, okay? And as an upline, just take charge of your business. So, one day, you will do the same kung ano ginagawa ng mentor mo. So, yun, gawin mo lang, okay? Are you learning so far? Ayan. So, as I end my sharing to you guys, okay, this is the favorite thing that I always I tell to my guests every time I talk to them, and gusto ko siyang ma-share sa inyo. Kasi baka meron pang, syempre hindi mo maiwasan, para ba talaga sa akin itong Usana? Gagawin ko ba talaga siya? Is this the path that I want? Normal naman yung ganung feeling, okay? Pero, this is from Jim Rohn. Sabi niya, you will surely arrive 5, 10, 20 years from now. The question is, where are you? Diba? Nasaan ka? Pwedeng hindi mo to gawin. Pwede namang hindi talaga. Pero pag dumating yung 5, 10, 20 years from now, nasan ka? And unfortunately, 95% ng umaabot sa retirement, it's either walang pera, hindi healthy, hindi umabot ng 60, at kailangan pang magtrabaho. Grabe, nakakalungkot lang talaga na imagine 5%. Sa isang daang tao, 5 lang yung okay. Ang tanong ko sa'yo, pag umabot ka ba sa age na to, nasaan kang percentage? Nasaan kang population? Nasa 5% ka ba o nandun ka sa 95%? So, yung pwedeng mangyari sa'yo niyan, dalawa lang yan, di ba? 95 ka ba or 5? Okay. At yung itong part na to, hindi yan mangyayari. Mangyayari yan, bunga siya ng ginawa mo from previous years. So, what's the point? Okay. Kahit hindi mo to gawin, ang oras ay tumatakbo. Imagine 5 years na nga yung after pandemic. Ganun na lang kabilis, di ba? Whether you do Usana or not, may gawin ka sa buhay mo o wala, ang oras ay tumatakbo and it cannot wait for you. Kung ano mang age mo nakita ang Usana, it's okay. At least, di ba, you have a chance. Okay. Now, when I saw Usana, I was 36 years old. 36 years old. So, alam mo yung parang pagitna na ako, di ba, ng productive years ko. And at that time, I don't know kung ano mangyayari, mag-work ba ako, but I gave myself a chance. Diba? And sa totoo lang, sinabi ko to kay Dr. Alet, sabi ko, Doc, kahit umabot pa ako may mga moments kami ni Dr. pag nagkukwentuhan kami. Doc, I don't mind kahit 10 taon pa yan. Kahit 10 taon pa ako mag 6 digits sa Usana, okay lang naman. Kasi 15 years naman akong nag-work, hindi naman taga ako nag 6 digits sa work. So okay lang ako kahit 10 taon pa yan. Importante, di ba? Hindi naman ako umabot ng 60 para mangyari yan. May nangyari na, di ba? But God is good. It took me 4 years to become a gold director. And since then, yun, 6 digits siya per month, di ba? 100,000 minimum per month. So, imagine, di ba, parang had I say no to this, imagine I'm now 48. Oh guys, malapit na ako maging golden girl. Nandito na ako, imagine. Gaano kabilis yung panahon. Imagine kung hindi ko ginawa ang Usana, baka dito ako nag-isip, ano ba magandang business? Ano ba magandang opportunity? Grabe, 48 ako nag-isip. Samantalang nung 36, meron akong nakita. O diba, sinayo ko naman yung 12 years, diba? Sayang. So the moment na nakita mo na to, nag-jump ka na, gawin mo na. Kasi time will not wait for you. Anong gusto mo? Yun naman eh. Ang tanong ko sa'yo, 95 ka ba o 5%?
O, di ba? Nakakatakot kaya yun? Guys, nakakatakot yun. Di ba? It's, alam mo yun, parang all these years, hindi mo na kayang humataw, pero kailangan mo magtrabaho. Grabe at 60, 65 talaga. Di ba? But ganun talaga yung life, di ba? At least pag ginawa mo ang iyong sana by the time you are for, ano ka na, paying it forward, di ba? Give back to the charity na, o di ba? Ganun na yung peg, di ba? So as I end, akin na ba magpakita ako ng konting video dito? So this video, hindi ko siya makakalimutan, my very first event sa Yusana is sa Ultra. Okay, Ultra. Okay. Tandang-tanda ako, siya ay si Aaron something from US, Diamond Director. Nagpakita siya ng video na to. Lahat ng mga tao nakahype. Nagsisigawan. Nung nakita ko siya, kasi nakaka-experience na ako ng challenges sa business, okay? Nung nakita ko yung video, hindi ako na-hype. Ako ay naluha. Sabi ko parang, ito ba yung journey? Okay. So gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. Sana may music, no? Ay, music, may sound, no? So, mabilis lang to. And, yan. Enjoy the video. I think this is our journey in this business. Mentor, walang sound. Walang sound. Pwede mong i-reshare, mentor, tapos click mo yung share sound. Okay, sige. Okay. Alam niyo na ang mga, okay. Saan yon? Video file? Ganun ba yon? Share mo, mentor, yung file, meron sa gilid share sound sa kanang part. Okay, Yung sige. sa share. Yes. Sige. Okay, got it. Diba? Ang tita, nakakasunod ng tita. Okay, sige. Let's do this. Okay. Okay. Wait lang guys ha. Okay. Umayos ka. Ayan. Naririnig na? Yes, Okay na. mentor. Okay.